Hey, this is Carl Serrano, author of Power and Ebook. Quick question ko lang sa'yo. Gusto mo ba na mas madali kang makabenta sa prospect mo? Whether you are in real estate, whether you are network marketing, whether you are in online selling. So, kung gusto mo malaman kung paano, stay tuned. Man natin o hindi, when you're in sales, okay, the word sales, when you're in sales, kailangan mo talagang maging magaling sa sales to. Okay? It doesn't matter kung baguhan ka, medyo matagal ka na, o kung matagal ka na talaga sa ginagawa mong business, sa ginagawa o sa binebenta mong product, kailangan mo talagang maging magaling sa sales to. Pero don't worry, kung baguhan ka na nanonood nitong video na to, huwag kang ma-overwhelm or huwag kang matatakot o kakabahan. Dahil ituturo ko sa iyo yung 7 tips na kailangan mong gawin para mag-improve ka sa pakikipag-usap sa prospect nang sa ganon, mas madali mo siyang mabentahan. Tip number 1 na kailangan mong gawin is to listen carefully to your prospect. Ito yung pagkakamali ng karamihan sa mga network marketers. Even yung ibang nasa sales industry. Kapag ka nandiyan yung prospect, kapag kausap na nila, ayan na, kung ano-ano nang pinagsasasabi, hanggang sa matapos, hanggang sa uli, tatanungin yung prospect ko, ano, gusto mo bang sumali? O ano, bibilhin mo ba? O ano, gusto mo ba? Alam mo, sabihin ng prospect mo, ha? Matutulala lang yung prospect mo eh. Sasabihin nun sa'yo, pag-iisipan ko muna, or hindi ko naintindihan. Kasi nga, ang dami mo nang sinabi sa kanya, hindi mo siya hinayaan makapagsalita. Narinig mo na ba yung kasabihan na, kaya tayo may dalawang tenga, isang bibig, is mas kailangan nating makinig kaysa magsalita. It goes for this tip is to listen carefully to your prospect. Ang kailangan mo talagang pakinggan is kung ano yung gusto nila. Kung ano yung gusto nila, hindi yung gusto mo. Kailangan mong pakinggan ng maigi kung ano yung kailangan ng prospect mo. Kailangan mong pakinggan ng maigi kung ano yung gusto nilang makuha. Nang sa ganon, maibigay mo sa kanila yung kailangan nila. After you listen to what they have to say or what they need or what they want, dito na papasok yung tip number 2, which is tell them only what they need. Wag mong sasabihin sa prospect mo kung ano yung gusto mo. Kasi madalas ito yung nagiging problem. Merong ibang salespeople, network marketing, and na-experience ko rin to na ang iniisip ko is yung benta, kung gaano kalaki yung benta. Siyempre, interesado na yung prospect na kausap ko. Siyempre, magre-recommend na ako dyan ng mas malaki. Kung may mas malaking product na mas malaki yung commission ko, mas malaki yung kikitain ko. Kapag ginawa mo yun, bababa yung chance na mabentahan mo pa yung prospect mo. Is because hindi mo binibili sa kanila kung ano yung kailangan nila. Parang ganito lang yan. For example, merong humihingi sa'yo ng tubig dahil nauuhaw siya. Humihingi sa'yo ng tubig dahil nauuhaw siya. Tapos, ang ibinigay mo ay isang plato na may manok. Although maganda yung intention mo, although na masarap yung manok, hindi yun yung kailangan niya. Nauuhaw siya, hindi siya nagugutom. Ang kailangan niya tubig. Although mas malaki yung kikitain mo kapag manok yung binigay mo, mababad trip yun sa'yo. Okay, dahil ang kailangan niya tubig. Dahil nauuhaw siya. I hope you get my point. Huwag mong sabihin kung ano yung gusto mo. Dahil hindi sila bibili sa kung ano yung gusto mo. Bibili sila sa kung ano yung gusto nila. Kapag ginawa mo itong strategy na to, hindi mo na sila kailangan i-convince. Dahil kapag binigay mo kung ano yung gusto nila, kung ano yung kailangan nila, bibili na nila yun. Hindi na sila magdadalawang isip pa. O hindi na sila kailangan na i-convince mo pa o pipilitin mo pa na bumili nun. Kasi nga, yun yung gusto nila eh. But take note, hindi ko sinasabi na hindi mo na kailangan mag-suggest sa kanila ng mas magandang product kumpara doon sa kailangan nila. Also know if they're open for suggestion. Kailangan alamin mo rin kung open ba sila dun sa suggestion, open ba sila na mabigyan mo sila ng suggestion para magkaroon sila ng mas malaking value or mas maging sulit yung bibilhin nila. For example, this is your prospect's problem and ito yung solution. Solution A. Ngayon, pwede mong tanungin yung prospect mo, meron po kasi akong alam na mas effective na product para dun po sa problem nyo. Ayoko naman po kasi na bentahan lang kayo tapos hindi naman magiging sulit yung product na ibebenta ko sa inyo. Kung bibili na rin lang nga naman po kayo sa akin, mas maganda maging sulit po para hindi na po kayo ulit bumalik. And that right there is one powerful script. Isa sa mga ginagamit ko yan and napakalaki ng impact yan sa prospect mo. Kasi nagiging genuine ka at nagiging hindi ka lang basta-basta salesperson. Hindi ka lang basta-basta nagbebenta sa kanya. Gusto mo talagang makatulong sa kanya. At kapag ginawa mo yun, sigurado na yung customer mo ay babalikan at babalikan kanya. Ay kung di ka man niya balikan, magre-recommend siya ng ibang customer na may same problem, i-recommend ka niya. Tinatawag nila ng word of mouth advertising. Tip number 3 is you've got to answer objections or questions professionally. Hindi porket may objection yung prospect mo or yung customer mo, yung nag-inquire sa'yo is negative na siya.
kadalasan sa mga network marketers yun yung nagiging problema. Porket may objection, sa tingin nila negative na yung prospect. Actually, objection is a buying sign. Para sa akin, buying sign yun. Kasi it's a proof na nag-iisip siya. Kinukonvince niya yung sarili niya. Gusto niyo malaman yung information. Siyempre, hindi naman basta-basta papasok yan sa isang opportunity or bibili ng isang product kung alam niya na hindi magiging sulit yung pera niya. Ganun na tayong mga tao, siyempre, practical tayo. Kailangan natin at gusto natin na kapag may binili tayong isang product or kapag may pinasukan tayo sa opportunity, magiging sulit yung pinaghirapan nating pera. Okay, same goes with your prospect. Ganun rin yung nasa isip niya. You got to answer his or her question professionally. Kailangan mo i-address yung objection niya at kailangan malaman mo if ever na may objection pa siya. Kasi hindi lahat ng prospect nagsasabi ng lahat ng gusto nilang tanong. Yung iba nag-iisip, yung iba hindi na nila sinasabi, yung iba pagka-uwi tsaka nila itatanong sa'yo sa text. Medyo mahirap na yan eh. Habang kausap mo yung prospect mo, make sure na mailabas na niya yung lahat ng objection or lahat ng tanong na gusto niyang itanong by simply saying this simple phrase. Sir ma'am, meron pa po ba kayong gustong itanong? So, napakasimple lang nun, okay? Kailangan mo lang yun paulit-ulit sa kanya kapag natapos na siya sa pagtatanong para at least lumabas pa yung mga gusto niyang itanong. Tip number 4 is you've got to be patient with your prospect. Hindi lahat ng prospect madaling makagets, okay? Yung iba medyo, alam na yun, medyo mabagal sila. Yung iba na itanong na, mamaya may tatanong ulit. So, kailangan maging patient ka. Always remember this. Nasa prospect mo yung pera kung wala sa'yo. Kapag hindi ka naging patient sa kanila, lilipad yung pera palayo sa'yo. So, you've got to be patient with your prospect at kailangan, kung alam mo na yung prospect mo, kung laman mo na yung prospect mo is medyo mabagal siya makagets, you can use analogies or stories para mas madali niyang maintindihan. Tip number 5, okay, isa to sa pinakamahalaga is yung ABC. A, B, C. A always B, B, C closing. Always be closing. Always be closing. So, kung napanood mo na yun na video ni Glenn Gary, so, sobrang ganda nun, napakaganda na, wake up call. Okay, so always be closing. Kailangan hanapin mo yung close para, syempre, kahit ginawa mo yung tips 1 to 4, kung hindi mo naman gagawin yung ikalima, which is closing, wala rin. Kung hindi mo rin siya mabebentahan at hindi ka rin kikita. Tip number 6 is follow up. Hindi lahat ng prospect bibili ka agad. Hindi lahat ng prospect mag-on the spot. Hindi lahat ng prospect is magde-decide ka agad na bumili sa'yo. Naalala ko, meron akong prospect dati na nagkaroon siya ng interest sa product na binibenta ko and nag-text siya sa akin, tumawag siya sa akin, then after nun, wala na. Okay, wala na siyang paramdam. Pero ako, ang ginagawa ko lang is continuous follow up. Then after a year, tsaka siya bumili. Isipin mo yun, isang taon bago siya bumili. Pero ang point doon is bumili pa rin siya. Kasi nga, consistent lang ako nagpa-follow up. Okay, consistent lang ako nagpa-follow up. Pero, hindi ako nag-focus sa follow up lang. Baka magkamali, baka ma-misinterpret nyo ako, lalo na sa mga network marketers. Baka ma-misinterpret nyo ako na mag-focus lang sa isang prospect tapos i-follow up lang daw, sabi ni Carl. I-follow up lang daw kasi next year, hindi ganon. Okay? Habang ginagawa ko yung follow up, habang ginagawa ko yung pagpa-follow up doon sa prospect ko na 1 year bumili, meron pa akong ibang mga prospect. Okay? Meron pa akong ibang mga prospect na kinakausap. Tuloy-tuloy lang ako sa pagkukuha ng bagong prospect, kinakausap ko sila. Kasi nadagdag lang sila sa pina-follow up ko. Kaya hindi ko na napansin yung prospect na yun na isang taon pala bago siya bumili. So, kailangan mo lang talaga maging consistent sa follow up and consistent sa pagkuha ng bagong prospect. And last but not the least, tip number 7 is to focus on helping and serving. Kung napanood mo yung previous video ko is wag kang mag-focus sa pera. Huwag kang mag-focus sa income. Mag-focus ka is mabigyan ng value yung tao, mabigyan ng service, tamang service yung tao, mabigyan siya ng tamang tulong. Kailangan mag-focus ka sa pagtulong dun sa tao na solusyonan yung problema niya sa pamamagitan ng product na binibenta mo. Aanhin mo naman kasi yung pera, magkano lang yan, kikitain mo, kahit pa malaki yan, aanhin mo yan. Kung hindi naman magiging satisfied yung customer mo, magkakaroon ka pa ng bad reputation. Pwede kanyang sabihin na, ay, huwag ka nang bumili dyan kasi bumili ako dyan dati, tapos hindi naman. Ang kailangan natin is yung other way around. Kailangan sabihin ng prospect mo, ay, may recommend ako sa'yo, si ganito, si Robert, kasi magaling yun, nabentahan ako nung dati ng ganito, ganyan.
okay siya. So yun yung kailangan natin, okay? Positive word of mouth advertisement through itong tip number 7 is focus on helping. Kahit na hindi man siya bumili sa'yo, kung nagkaroon siya ng magandang experience habang kausap ka niya, naging polite ka, naging patient ka, kahit hindi siya bumili sa'yo, pwede ka niyang i-recommend sa ibang tao. Always look on the bigger side, okay? Palagi mong tingnan yung way beyond kesa lang doon sa nakikita mo ngayon. Kailangan mo palaging isipin, itatak sa isip mo na bumili man itong prospect na to sa akin or hindi. Ang mahalaga is nagkaroon siya ng magandang experience sa akin. Ang mahalaga is yung value na naibigay ko sa kanya. Bumili siya man siya o hindi, i-reject man niya ako hindi, wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga, okay yung pangalan ko, okay yung reputation ko, wala akong masamang ginawa sa kanya. Yun yung mahalaga. Yun yung kailangan mong itatak sa isip mo. Hindi yung pera, hindi yung kumita ka. Okay? Wag mo ipagpapalit yung pera sa reputasyon mo at sa pangalan mo. Sabi nga ng isa sa mga mentors ko dati, nag-iisa lang yung pangalan mo. Nasa sa'yo na yan kung pagagandahin mo o papapangitin mo. Pero alin man yung piliin mo, nag-iisa lang yung pangalan mo. Mahirap palitan yan. At saka mahal. So yun lang, I hope na marami kang natutunan dito sa powerful 7 step o 7 tips na kailangan mong gawin para mas madali kang makabenta. Yun yung ginagawa ko mismo para mas madali akong makabenta sa product ko. If you want more or advanced trainings, I highly recommend na mag-enroll ka dito sa free online course na makikita mo sa baba. Okay, makikita mo sa baba yung link papunta doon sa free online course, and that is a 3-part video kung saan matututunan mo pa yung mas effective sales talk or pakipag-usap sa tao. Matututunan mo yung tamang pagsagot sa tao sa mga objection nila, matututunan mo yung tamang pag-close sa tao para mas madali mo silang mapasalin. This is for network marketers only. If you're a network marketer, nanonood ka nitong video na ito, I highly recommend free online course. Click mo lang nandun sa baba. Free lang siya, 3-part video, and sobrang dami mong matututunan sa video na ito. And magiging advanced pa yung trainings. Siyempre, hindi ko naman kaya na ilagay dito lahat kasi hahaba to. So, I highly recommend, click mo lang yung link dun sa baba, and also, you can also join our Facebook group community kung saan makakatanggap ka pa ng iba't ibang highly valuable trainings galing sa akin and highly valuable training materials for your personality development. So, yun lang. I hope marami kang natutunan and nakakuha ka ng value. Feel free to comment if ever na may tanong ka. So, this is Carl Serrano saying, live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.